Magandang hapon mga katropa. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang kwentong pag-ibig ng punong-puno ng aral at pagmamahala. Ito ang Dear Mommy Sugar. Dear Mommy Sugar, ako po si Camille. Miles ang tawag sa akin ng mga Mars ko DJ. Sina Tessie, Marjorie at Petra, sobrang tibay ng aming pagkakaibigan DJ. Sandalan namin ang isa't isa, nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Siguro nga, magkakasundo kami dahil pare-pareho kaming namatayan ng asawa, mga byuda kung tawagin DJ. At pare-pareho kaming mga adik mag-zumba. Ganun na nga siguro pag tumatanda DJ, nahihilig na sa pagsusumba. Grabe! Woo! Mars, pagod na ako. Hoy! Bawal magpahinga, no? Ano ba yan? Ay nako, napagod na naman ito kagabi sa bago yung papa. Hay, sinabi mo pa. Iba na to ngayon, no? Seryoso na ako. Seryoso ba siya? Che, Hay, ang sarap talaga sa pakiramdam. kamustahin nyo naman ako, no? Ay nako, ang sabihin mo, mas bata sa'yo yung bago mong papa. Kaya yan, lagi kang pagod. Hoy Marge, Hoy, bakla! sa October ha? Punta kayo. Ha? Anong meron? May celebrity tayong makakasama sa Zumba. Hindi ko ba alam? Hoy, sino? Makakasama natin ang mga Six Bomb Dancer. Sex bomb dancer? Oo, Six Bomb Dancer. Oh, basta ha. Huwag kayong mawawala sa October, okay? Ay, sige, Mimi, ha? Salamat! Okay, bye. Bye. Naku, mga Mars, excited na ako. Nakaka-excite nga. Hello? Hello? Ma? Oh, Alvin, anak, napatawag ka. Surprise, Ma! Ha? Anong surprise? Nandito na ako. Ano? Ah, teka nga, Alvin. Anong andito na ako? Mama, nandito na ako sa Pilipinas. Ano? Nandito ka na sa Pinas? Ma, paulit-ulit ka. Nandito ako ngayon sa airport. Puntahan mo na ako. Sige, papunta na kami. Diyan ka lang, ha? Mare, nasaan na kasi banda dito si Alvin? Eto na. Tinatawagan na nga. Nasaan na ba kasi yung batang yun? Hindi kasi sumasagot eh. Alvin? Ay, Alvin! Nasaan siya? Ayun, oh! Mama! Anak! Alvin! Mama! Anak, Alvin. Miss na kita. Ako rin, Ma. Ouch! Ikaw naman kasi, anak. Hindi mo ako sinabihan. Hindi na surprise, Mama. Tuloy. Hindi kami nakapaghanda ng mga ninang mo. Naku, pasensya na po mga ninang kong magaganda. Maano po, Ninang Marge? Pasalamat
Salamat ka. Mahal-mahal ka namin. Maano po, Ninong Petra? Pasalamat ka, pogi kang bata. Maano po, Ninang... Oo nga pala. Hindi ko na nabanggit sa'yo, anak. Tita Miles mo nga pala. Matagal na namin siyang kaibigan since college. Nahiwalay lang sa amin simula nung mag-asawa siya. Pero ngayon, byuda na kaya ngayon lang ulit kami nagkasama-sama. Maano po, Tita Miles? Napaka-pogi naman pala talaga ng anak mo, Tessie. Manang-mana sa tatay niya. Oh, siya. Tara na. Nakilala ko sa unang pagkakataon ang anak ni Mars Tessie, si Alvin. 25 na siya, Mommy Sugar. Ang nag-iisang anak nila ng kanyang yumaong German husband. Kinasal sila noong panahong nagtatrabaho pa sa Germany. Kaso, nung mamatay ang kanyang asawa, bumalik siya sa Pilipinas at napilitang iwan ang kanyang anak sa Germany. Galing sa mayamang pamilya kasi ang napangasawa ni Mars Tessie, kaya mas magiging maganda ang kinabukasan ni Alvin sa Germany. Good morning, Ma. Oh, anak. Gising ka na pala. Grabe naman to, Ma. Parang may fiesta. Konti pa nga ito, anak eh. Oh, ito oh. Paborito mo. Itlog na maalat. Wala yan sa Germany. Alam ko, miss na miss mo mga yan. Salamat, Ma, ha? Pasensya na kayo. Ako nga itong dapat na humingi ng tawad sa'yo kasi hinayaan kong dun kapag aralin ng mga pamilya ng tatay mo sa Germany. Sorry anak ha. Hindi ako ganun kayaman tulad ng papa mo. Sorry anak. Hindi kita pinaglaban. Mama, ako rin naman ang may gusto nito. Kasi ayokong nahihirapan ka. Tsaka mababait naman sila sa akin. At kaya ako umuwi ngayon dito dahil dito na ako magtatrabaho. Talaga anak? Promise ko sa'yo, Mama. Hindi na tayo magkakahiwalay. Mars? Ano? Wala pa ba si Miles? Ito na nga, tinatawagan na. Naku, nandyan na mga ninang mo. Sandali lang. Mars? Hello, Mars! Oh, nasaan si Miles? Ito na, tinatawagan ko. Kaso hindi naman sumasagot. Sige, pasok. Mano po, Ninang Marjorie? Oh, kumusta naman ang tulog mo, iho? Maayos naman po, Ninang. Mano po, Ninang Petra? Grabe, ang pupula ng labi ng batang to. Parang wala po si Tito Miles. Papunta na siguro yun. Tinawagan ko na. Oh, kain na. Alam mo, Alvin, nakukulangan ako sa inihanda ng mama mo. What? Oh, kita mo na anak? Kasi naman Alvin, 7 taon kayong hindi nagkasama ng mama mo. Kaya dapat lang talagang bongga. Sapat na po sa akin na nakita ko po ulit si Mama. At kayo po, mga ninang ko. Teka, ikaw ba, Alvin, may girlfriend ka na ba? Huy, oo nga iho. Wala pa po eh. Hoy, ano ba kayo? Huwag niyo naman masyadong i-pressure itong anak ko. 25 pa lang naman siya. Nako, mas okay yun. Kasi, mas mapagmahal at mababait ang mga Pinay. Kaya, dito ka na lang maghanap. Gusto ko po yung katulad ni Mama, mga ninang. Ano? Gurang na yung mama mo. Hoy! May asim pa to, no? Mars! Nandito na ako! Miles, bilis! Ano ba yan? Akala ko hindi ka na makakarating. Halika na dito. Ano ba yung bitbit mo? Bumili ako ng cake para kay Alvin. Naku, Mars.
Nag-abala ka pa? Ayos lang naman, Mars. Gusto ko ding bumawi sa bata. Ngayon ko lang nakita. At naku, na-excite din ako dahil sa wakas, magkasama na kayo. Nakakahiya naman po, Tita Miles. Ano ka ba? Ayos lang yun, anak Alvin. O sige na, kain na. Good morning po, Ma'am Camille. Ito na po pala yung mga nag-submit ng resume kahapon, Ma'am. Sige, Cindy. Pakiiwan na lang dyan. Salamat. Ay, sana naman may mga experience na mga to. Teka, Alvin Schmidt? Anak ba to ni Mars Tessie? Teka nga. Oh, Mars, napatawag ka. Dito na ba magtatrabaho si Alvin? Yun ang sabi niya. Kasi habang nababasa ako ng mga resume ng mga bagong aplikante namin, meron siyang pangalan dito. At siya yung nasa picture. Siya ba to? Wala kasi siya dito, Mars Lumabas, pero sige. Ko-confirm ko mamaya. Oh, sige. Kasi pasok na siya, kung sakali. Wala nang interview. Nakakahiya naman, Mars. What are friends for? Oh, sige. Balitaan mo na lang ako, ha? Sige, Mars. Ma'am Camille, nandito na po yung isang aplikante po natin. Ha? Wala pang schedule for their interview. Walking applicant daw po siya Sige. Papasukin mo. Sir, pasok na po kayo sa loob. Good morning po, ma'am. Alvin? Ako nga po, ma'am. Halika, maupo ka. Cindy? Coffee, please. Yes po, ma'am. Kababasa ko lang ng resume mo, iho. Sales marketing ang bakante namin ngayon. Okay lang ba sa'yo? Kahit ano pa pong trabaho, ma'am. Okay sa akin. Ano ka ba, tita na lang? Mas okay po yung ma'am. At least, nawawala po yung age gap natin. Ikaw talagang bata ka. Okay po ba yung resume ko, ma'am? Okay na. Ano ka ba? Tanggap ka na. Pwede ka na magsimula bukas. Talaga po? Salamat po, ma'am. Ang tagal kong hinintay ito. Sa wakas. Ha? Anong matagal mo nang hinintay? Ibig ko po sabihin, ang tagal ko pong hinintay magkatrabaho ulit. Masaya ako para sa'yo, Alvin. Alvin, anak. Saan ka ba nagpunta? Tinawagan ako ng Tita Miles mo kanina. Ang sabi, nag-apply ka raw sa kanila. Naku, pasensya na mama. Hindi ko na nasabi sa'yo. Actually, matagal ko na gusto mag-apply sa kanila. Kahit nung nasa Germany pa ako. Gusto ko talaga makilala sa Tita Miles. Ha? Matagal na? Si Miles? Ibig ko sabihin, mama, gusto ko na talaga kayong makasama. Kaya naisip ko maghanap na ng trabaho sa Pilipinas. Kahit nasa Germany pa ako. Hindi ka ba masaya para sa akin, mama? May trabaho na ako. Hindi na tayo magkakahiwalay, mama. Matagal na pala akong kilala ni Alvin Mommy Sugar kahit nung nasa Germany pa siya. Hindi ko alam na nagkaka-interes na pala siya sa akin kahit na hindi niya pa ako nakikita ng personal. Madalas ko lang siya makita sa picture at sa tuwing magka-video call sila ni Mars Tessie. Good morning po, Ma'am Camille. Good morning po, Ma'am Camille.
Good morning po, Ma'am Camille. Good morning, Alvin. Ano, okay ka ba dyan sa bago mong table? Okay na okay po, ma'am. Kahit 10 ko, okay lang sa akin. Magsabi ka lang ha, kung may tanong ka. Puntahan mo lang ako sa loob, okay? Opo, ma'am. Salamat po. Sir Alvin, sa'yo ko na pala ipapasa itong campaign brief para sa bagong release nating lipstick. Bukas na pala ang presentation natin yan sa mga investors. Copy, sir. Ako na pong bahala. Sir Alvin, tawag po kayo ni Ma'am Camille. Ma'am, Pasok, Alvin. may ipapagawa po ba kayo, ma'am? Sandali. Ito. Ito ang Vertex Ice Glow Skin. At hindi pa ito nare-release sa market. Gusto kong ikaw ang unang sumubok nito at gumawa ng marketing review based sa personal experience mo. Ako po talaga. Pero marketing po ako. Hindi po ba dapat sa mga influencer or sa mga models ito ibigay para sa review? Bakit? Hindi ka pa pwedeng maging model? Ang gwapo mong bata, Alvin. Sakto nga eh. Kasi half German ka. And ang perfect ng skin mo. Tapos ang tangkad mo pa. So ikaw ang nakikita kong fit sa product na to. Sigurado po ba kayo dyan sa sinasabi niyo, ma'am? Oo, Alvin. Totoo lahat yun. Sige po, ma'am. Gagalingan ko po ang pagsulat ng review. Sige na. Iuwi mo na yan. I want a full creative review on my desk by Monday morning, okay? Copy po, ma'am. Oh, Alvin. 10 p.m. na. Bakit hindi ka pa umuwi? Tapos na ang shift mo ah. Tinapos ko lang po yung marketing report, ma'am Camille. At saka, napapansin ko po, lagi po kayong ginagabi. Delikado na mag-isa rito sa building. Hihintayin ko na po kayo matapos para sabay na tayong lumabas. Oh, sige. Ikaw talagang bata ka. Actually, palabas na ako. Tara. Ako na po mag-drive, ma'am. Sigurado ka ba? Lagot ako kay Mars Tessie nito. Ako pong bahala, ma'am. It's 10:33 in the evening. You're locked in on 98.3 Q Radio with Papa Itag. So relax your mind and let the rhythm take over as we bring you back one of the best OPM duets of all time, Jano Gibbs and Chaya with their hit single, Ikaw Lamang. Stay tuned. We're playing your favorites all through the night. Ikaw ang pangako, tagalay ng isang bituin. Ganda ng kanta, no? Balita ko, favorite mo raw yan. Oo. Teka, kanino mo nalaman? Nakalimutan mo ata kung sino ako. Oo nga naman. Ma'am, bakit wala pa po kayong boyfriend? Kakamatay lang ng asawa ko, Alvin. Ilang years na ba, ma'am? 5 years na, Alvin. Ang tagal na pala, ma'am. Oh, hoy! Hindi ah! Natatakot ba kayong magmahal ulit, ma'am? Hindi naman, Alvin. Siguro, hindi pa dumarating. Paano kung dumating na? Eh di dumating siya. Sa Diyos ay hindi makapit. Paano kung katabi mo na siya? Anong nakakatawa? Alvin, ano pong sinasabi mo? Paano nga, Miles? Kung katabi mo na siya. Seryoso ako. Alvin, umuwi na tayo. Tatawagan ko si Mars Tessie. Gusto kita, Miles. Gustong gusto kita.
Simula nung makita kita sa video na sinend sa akin ni Mama nung nasa Germany pa ako. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko manatili dito sa Pilipinas, Miles. Matagal ko itong pinaghandaan at pinagplanuhan. Mahal kita, Miles. Langit ang buhay sa tuwing ika'y hahagan. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan. Oh, Mars! Patawag ka. Mars, may sasabihin ako sa'yo ah. Buntis ka? Gaga! Nakikiusap ako sa'yo. Atin-atin lang muna to ha. Ano nga? Si Alvin. Ha? Si Alvin? Bakit si Alvin? Ano kasi, Huwag mong sabihin gusto ka niya, ha? Para mo na ring anak yun kahit pa 14 years ang agwat nyo. oo. Ano? Wait! Gusto ka ni Alvin? Oo nga. Umamin siya sa akin kagabi. Nakakaloka. Iba na talagang mga kabataan ngayon, Mars. Kaya pala sabi niya, ang gusto niya yung katulad ng mama niya. Seryoso pala siya dun? Yun na nga, Mars. So anong plano mo? Gusto mo din ba siya? Gwapo siyang bata, okay? Mabait. At napaka mapagmahal. O yun naman pala. Pero Mars, ang layo ng agot namin eh. And so? Ano na lang sasabihin sa akin ibang tao? Ano na lang sasabihin sa akin ni Mars Tessie? Hay naku, Mars. Kilala na nating lahat si Mars Tessie. Hindi siya ganong tao. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko, Mommy Sugar. Yun, ang unang pagkakataon na may lalaking nagtapat sa akin na mas bata sa akin. Alam kong hindi pwede, DJ, dahil matalik kong kaibigan ang mama niya. Kaya umiwas ako sa kanya, DJ, baka sakaling mawala ang nararamdaman niya sa akin. Kaso... Alvin, anong ginagawa mo dito? Sabi sa akin ni Cindy, tinatrangkaso ka daw. Alvin, bumalik ka na sa office. Ilang araw ka nang namumutla. Tapos mag-isa ka pa. Bakit hindi mo ako tinawagan? Tapos, lagi mo pa akong iniiwasan sa office. Alvin, itigil mo na. Miles, bakit mo ko iniiwasan? Pwede mo naman sabihing lumayo ako. Kasi gagawin ko, kung yun ang gusto mo. Sige na, bumalik ka na sa office. Miles, bakit? Sige na. Sagutin mo muna ang tanong ko kung bakit mo ako iniiwasan. Mahal kita! Mahal kita, Alvin. Miles! Miles! Tulong! Miles! Langit ang buhay sa tuwing ika'y hahagan. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan sa piling mo. Doc, kumusta na po ang lagay niya? Mataas ang lagnat niya. Umabot ng 39.8 degrees Celsius kanina pagdating mo rito. Dahil sa trangkaso, na-dehydrate siya ng malala. Bumagsak din ang blood pressure niya dahil walang sapat na fluid na dumadaloy doon sa katawan niya. Muntik na siya magkaroon ng head injury sa pagbagsak niya. Buti na salo mo siya. Maraming salamat po, Doc. Sige, iho. Oh, Miles. Nasaan ako? Dinala na kita dito sa hospital. Pinababayaan mo na sarili mo, Miles. Sorry, Alvin. Magpagaling ka, Miles. Andito lang ako para sa'yo. Hindi bagay sa'yo. Anong hindi bagay? Hindi bagay sa'yo maging boyfriend ko.
Ang bata mo. Kahit ano pang sabihin mo, Miles, hindi mo mababago kung ano man totoong nararamdaman ko para sa'yo. Tsaka, totoo ba yung sinabi mo kanina? Anong sinabi ko? Yung kanina, bago kita dinala dito. Alvin, nawalan ako ng malay. Tingin mo may maaalala ko? Hindi, yung kanina, bago ka mahimatay. Alvin, wala akong sinasabi sa'yo. Sige, aalis na ako, Miles. May gagawin pa kami ni Cindy. Alvin, Sige na, aalis na ako. Magla-lunch pa kami ni Cindy. Alvin, ano ba? Mahal nga kita. Ano na nga yun ulit? Alvin naman eh. Sige na, aalis na ako. Pupuntahan ko na si Cindy. Anong Cindy? Kanina ka pa Cindy ng Cindy. May gusto ka ba sa sekretarya ko? Selos ka, ano? Hindi no. Sus! Mahal na mahal kita, Miles. Kahit gaano pa kalayo ang agwat natin. Kahit ano pang isipin, sabihin at ibato sa akin ng mga tao. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo, Miles. Mahal din kita, Alvin. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Tanging pangarap sa Diyos ay hindi makapiling sa bawat sandali. Ma? Andito na ako. Sigurado ka ba? Uwi na lang kaya ako. Ano ka ba? Nandito na tayo. Oh, Mars! Pasok! Ikaw naman, Alvin, hindi mo sinabi na nandito pa lang Tita Miles mo sa labas. Ma? May sasabihin sana kami ni Miles. Ano? Miles? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Mars. Tita Miles dapat, Alvin. Tita! Igalang mo ang tita mo. Ma? Mars. Ma? Mahal ko si Miles. Mahal ko si tita. Ano? Mama, sa akin ka magalit. Walang kasalanan si Miles. Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Noon pa, kahit nung nasa Germany pa ako. Mama, gustong-gusto ko na po siya. Isa siya sa mga naging dahilan kung bakit gusto ko pong umuwi at magstay dito sa Pilipinas. Mars, ano to? Sabihin mo sa akin na hindi totoong mga sinasabi ng anak ko. Mars. Totoo ang lahat na sinabi niya. Mahal ko ang anak mo, Mars. Hindi pwede to, Mars. Bakit anak ko pa, Mars? Ang bata-bata pa niya. Mas matanda lang ako sa iyo, Miles, pero malayo pa rin ang agwat ninyo. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Mama, wala kasalanan si Miles. Ako ang may kasalanan. Sa akin kayo magalit. Tumahimik ka! Mars, pasensya na pero hindi ko to matatanggap. Hindi ko to matatanggap. Alam ko naman, Mommy Sugar, na hindi katanggap-tanggap ang relasyon naming dalawa. Sino ba naman ang magulang na matutuwa sa relasyon namin? Pinatulan ko ang anak ng kumari ko. Pero, anong magagawa ko, Mommy Sugar? Hindi ko maturuan ang puso kong huwag mahulog kay Alvin. Kung pwede ko lang turuan ang puso ko, matagal ko nang ginawa, DJ, kaso hindi ganun yun kadali. Hindi ko rin inaasahan sa buong buhay ko na magkakagusto ko sa mas bata sa akin at sa anak pa ng kumari ko, DJ. Pero, umaasa pa rin ako, Mommy Sugar, na mapapatawad ako ni Mars Tessie. Kaya, gagawin ko na kung ano ang tama, DJ. Mars! Mars! Hindi pa rin ba sumasagot? Ito na nga. Mars! Ano ba? Ang iingay nyo! Si Miles, Mare! Nasa airport siya ngayon. Aalis na siya. Papunta siyang Spain. Ano?
Sigurado ka na ba, Miles? Sigurado na ako. Kailangan kong gawin to, Alvin. Para sa ikatatahimik ng lahat. Basta nandito lang ako, Miles. Maghihintay ako. Mars! Mama? Mars? Mars, patawarin mo ko. Hindi ko rin gusto lahat ng mga nabitawan kong salita sa'yo. Nasaktan kita. Ang totoo, matagal ko nang alam, Miles. Sa airport pa lang noon, alam ko na ang mga tingin ng anak ko sa'yo. Hindi ako tutol sa inyong dalawa, Mars. Alam ko kung gaano kakabuting tao. At bilang isang magulang, kaligayahan ng anak ko ang pinakamahalaga sa akin. At ikaw yun, Miles. Ikaw ang kaligayahan niya. Kaya Mars, huwag ka nang umalis. Please. Sa wakas, natupad din ang pangarap natin, mga Mars. Nakazumba din ang mga sex bomb dancer. Bongga? Nasaan pala si Miles? Present! Andito kami! Ano? Kaya niyo pa ba? Of course! Sa huli, pinili ni Mars Tessie na tanggapin kami hindi dahil naintindihan niya ang lahat, kundi dahil mas matimbang ang pagmamahal niya kaysa sa kanyang mga katanungan. Ito rin ay tanda ng kanyang pagtitiwala at respeto sa kanyang anak, pati na rin sa akin, DJ. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mommy Sugar. Lubos na gumagalang, Tita Miles. Mga katropa, sa kwentong napakinggan natin ngayong hapon, pinatunayan nito na hindi hadlang ang agwat sa isang relasyon, kundi tulay upang mas maging mapalapit ang puso ng bawat isa. Sabi nga nila, age is just a number, but a heart that truly loves is a heart that never grows old. Sa huli, ang pag-ibig ay isang desisyon. Isang desisyong piliin ang tao dahil sa kanyang halaga, sa kanyang karakter, at sa saya na naibibigay niya sa iyong buhay. Mga bagay na kailanman ay hindi madidiktahan ng edad. Ito ang Dear Mommy Sugar. Pasalamatan po natin ang managsaganap sa ating tampok na kwento ngayong hapon na ito. Ketropang Rowena Muntiang Policarpio bilang Tessie. Ketropang JV Viola bilang Alvin. Ketropang DJ Barbecue bilang Mouse. Ketropang Althea de la Cruz bilang Marjorie. Ketropang Rick Ashley Martina bilang Petra. Ketropang Jessie Pascual bilang Dancer. Ketropang Edmore Galingana bilang Doctor. Ketropang Mark Garcia bilang Office Mate. At ang inyong lingkod, Ketropang DJ Mommy Sugar bilang tagapagsalaysay. Ang kwentong ito ay hatid po sa atin ng Yes Child Incorporated, XFM Philippines at ng 104.9 XFM Santiago.